Dakil at mapagpala naming Diyos, Ama namin sa langit. Sa matamis at makapangyarihan mong pangalan, Kristo Jesus, kami nagpapaabot ng aming papuri, ng aming pagsamba at pagdadakilan sa iyong makapangyarihang pangalan. Salamat sa iyong pagkilos ng mainam sa aming kalagitnaan, mula sa aming mga pag-aawitan ng mga joyful song, ng mga solemn song, sa pinagpalang mga buhay na patutuo ng aming mga kapatiran, sa mga awitin ng aming beloved choir, sa paglalangis mo sa bawat tugtugan, sa bagay ng pagbibigay, lalo tigit sa lahat sa oras na ito sa aming pakikinig ng mga banal mong salita. Buksan mo ang aming puso, buksan mo ang aming pangunawa, magyabang lingkod. Hallelujah! Tunay na saganang akin, wala pa akong magagawa. Mahal Panginoon, tulungan mo ko, mahal Panginoon o Diyos, may sagawang iyong kalooban. Saganang akin, mahal Panginoon, sa inamang po ko nagtitiwala. Leading prayer for beloved honorable pastor, anoint thy words, Lord, put thy words in my mouth, in the mighty name of Jesus. Sama-sama naming sinasaway, ginagapos, ang lahat ng demonyong hadlang sa aming pakikinig is not right now. And by the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Amen and amen. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Minamahal, yung malakas na palakpak na abot ng langit. Yung palakpak na makapagbibigay lugod at luwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Minamahal at tayo na po yung makabalik sa ating po mga kinaupuan at tayo po yung dandako sa sunod na bahagi ng ating banal na gawain, ang ating pag-aaral ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon na siyang pagkain ng ating mga kaluluwa. At bago pong lahat, minamahal, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior. And I give them all honor and respect to our dearly beloved and honorable pastor, beloved evangelist Wildy Strada Almeida, the in-time prophet of our loving God, the man of God, and we always cherish the loving memories, blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved assistant pastor, their beloved children, whole blessed Almeida family, and pleasant afternoon na po sa mga katuwang sa gawain ng Diyos, beloved ko preachers, beloved ko workers, at sa ating mga mag-awit, sa ating minamahal na mga manunugtog, mga minamahal na narito, at sa lahat ng ating beloved visitors, mga minamahal, kung meron man, welcome po sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen. Ito po'y biyaya po, minamahal, para po sa inyo at sa lahat ng ating webcast viewers around the globe, mga minamahal, mula Luzon, Visayas, Mindanao, sa imbayong dagat. At happy 32nd church anniversary po, mga minamahal, sa dako ng Cebu. Amen. At ganoon din naman 32nd church anniversary po sa dako po, mga minamahal ko, ng Cagayan de Oro City. Amen. Marami po mga outreach ngayon ang nagdadaos ng kanilang anniversary, mga minamahal. Tunay ng tagumpay ng isa ay tagumpay nating lahat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kung sila'y nagpapasalamat dahil anniversary sa kanila, nagpapasalamat din po tayo, mga minamahal, dahil iisa lang ang Diyos na ating pinupuri at ating sinasamba. Amen. Salamat sa ating mahal na Panginoon sa kanyang dakilang biyaya. At ating pong ihandang ating mga ballpen, ating pong mga papel, ating pong mga Biblia. Lalo tigit sa lahat, ihanda natin ang ating sarili, minamahal, sa pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoong Jesucristo na siyang pagkain ng ating kaluluwa. Ang Diyos, mga minamahal, ang siyang magbusog sa atin, mga minamahal, sa mga spiritual na pagkain na kailangan ng ating mga kaluluwa. At ang pagkain na ito, walang iba kundi ang salita ng ating mahal na Panginoon. Hindi po nabubusog ang ating kaluluwa sa magitan ng literal na mga pagkain. Amen? Kundi ang ating kaluluwa ay nabubusog sa magitan ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Yan po ang reason bakit meron tayong Miyerkules, bakit meron tayong Biyernes, meron tayong Linggo, meron tayong Miracle Hour. Everybody shout, praise the Lord. Ano po ang layunin, mga minamahal, kung tayo po'y palaging susubaybay sa gawain ng Diyos, dadalo sa gawain ng ating mga mahal na Panginoon, ang ating mga kaluluwa ay mabubusog sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. At kapag mabusog ang ating mga kaluluwa sa salita ng ating Panginoon, sabi ng Biblia, ang ating kaluluwa ay tataba. Amen? Amen. Kung nagsusumikap tayo na maging malusog ang ating physical na katawan, how much more na ating pagsumikapan na maging malusog ang ating pong mga minamahal kaluluwa. And let's talk about the topic
compromising Christian. Isulat po natin sa ating pong mga papel at minamahal, ang topic natin ay compromising Christian. Word compromise, it comes from the root word, mga minamahal, compromise. Yung word na compromising, it means, mga minamahal, ito po'y galing sa root word na compromise. Yung word na compromise, mga minamahal, it has happened just to avoid conflict. Unang-una, bakit nagkakaroon ng kumpermiso, mga minamahal, kadalasan, yung word na compromise o pakikipagkasundo, mga minamahal, sa Tagalog, word compromise, it means pakikipagkasundo. Yung pakikipagkasundo, mga minamahal, kadalasan, ito po yung nangyayari sa panahon ng digmaan. Amen. Yung mga minamahal, kingdom against kingdom, nations against nations, ito pong digmaan sa iba't ibang panig ng mundo. Kadalasan, yung word na kompermiso, pakikipagkasundo, sabi pa nga ng banal na Biblia, kung tayo po ay haharap sa gera at ang ating sundalo ay 10,000 at ang ating kalaban ay 20,000, makipagkasundo na tayo, mga minamahal, dahil 50-50 po, mga minamahal, yung ating chances para tayo po ay magtagumpay. Kaya before mag-start yung gera, 10,000 lang yung inyong sundalo. Ang kalaban ay 20,000, mga 20,000, makipagkasundo na po tayo para maiwasan po, mga minamahal, ang pagdanak ng dugo. That is word compromise. Unang-una is to avoid conflict. Maiwasan po, mga minamahal ko, yung komplikadong mga pangyayari. Ang pangalawa is to avoid argument. Maiwasan po yung pagtatalo dahil ang pagtatalo nag-cause ng digmaan. Pangatlo is to avoid collateral damage, yung maraming mamamatay, maraming mga minamahal buhay na mawawala. Ang pang-apat is to avoid huge casualties, mga minamahal, yung maraming masisira na mga pag-aari. Yan po ang reason bakit nagkakaroon ng compromise, yung pakikipagkasundo, mga minamahal. But in our Christian living, sa ating pong mga believers, sa ating pong mga Christian, tayo po ay hindi na pag-aari ng mundo. Amen? We are not of this world. We are God's property. Amen? Hindi na tayo pag-aari, minamahal ko, ng mundong ito. Dati-rati, nung hindi pa po tayo tinawag ng Diyos, dahil ang tumawag sa atin ay ang ating mahal na Panginoon. Tama po ba? Amen. Ang Diyos ang tumawag sa atin. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Ang Diyos ang pumili sa atin. Hindi tayo ang pumili sa mahal na Panginoon. Wala nga sa ating ambisyon na maging born again. Wala nga sa ating pangarap ang maging miyembro ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Wala po ito sa bukabularyo natin. Wala po ito ni sa ating panaginip, mga minamahal. Na darating ang araw, magiging miyembro pala tayo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, magiging born again pala tayo, magiging anak pala tayo ng Diyos. Dahil hindi ito ang ating ambisyon. Ang ating ambisyon ay pagpayaman. Tama po ba? Ang misyon natin noon, maging edukado, makapagtapos ng pag-aaral, magkaroon ng diploma, mga minamahal, para magkaroon tayo ng kalidad. Amen. Magkaroon tayo ng magarang sasakyan, magandang bahay, mga minamahal, konkretong business. Yun ang ating pangarap. Pero ang langit ay wala sa ating bukabularyo, mga minamahal. Hindi natin naisip ang mangarap papunta ng langit. Nagkaroon lang tayo ng desire. Nagkaroon lang tayo ng pag-aasam na mapunta ng langit mula nang makilala natin ang ating mahal na Panginoon. At doon lamang natin napagtanto na may langit palang naghihintay sa mga taong tapat na maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. We are not of this world. Pero dati-rati, ang nagmamay-ari sa atin ay mundo. Kaya ang ating pamumuhay ay ayon sa buhay makasanlibutan. Masyado tayong happy-go-lucky. O nasaan ang sayawan, nangangati na yung talampakan natin. Amen? Kung nasaan ang piyesta na andun tayo, everybody shout, praise the Lord. Grabe, no? Yung kalendaryo natin, may mga bilog pa yan. Lalong-lalo na kung buwan ng Mayo, mga minamahal, may naalala kong isang kakilala ko na mula 1 ng Mayo hanggang katapusan ng Mayo, hindi mo yan makikita sa bahay nila. Naandun yan sa piyestahan, mga minamahal. Amen? Talagang kabisado niya na ganitong araw, naandoon ang piyesta, ganitong buwan, ito ang piyesta, ilan ang piyesta, saang lugar. Amen? Because
We are living in worldly life. Amen? Nasanay tayo sa ganung mundo. Sanang inuman, naandun tayo. Sanang sayawan, naandun tayo. Nasanang sabungan, naandun tayo. Nasanang sugalan, naandun tayo. Amen? Dahil ang buhay natin ay buhay makasanlibutan. Everybody shout, praise the Lord. Pero the big question is, masaya ba tayo sa ganoong buhay? Ha? Masaya ba tayo sa ganoong buhay, mga minamahal? Hindi po tayo totoong masaya. We know privately na ang sino mang nabubuhay sa makasanlibutang pamumuhay na hindi na ayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, amen, sila'y masaya, mga minamahal, ngunit ang kanilang kasayahan ay panandalian lamang. Kakaiba ang kagalakang dulot ng paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ito po'y tumatagal. Amen? Ito po'y magpakailan-kailan pa man, yung kagalakang bigay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya napakahirap na tayo po ay, mga minamahal, mamuhay sa paglilingkod sa Diyos, at the same time, tayo po'y mamuhay sa pamumuhay, mga minamahal, ng mga taong makasanlibutan. Kagaya ng sinabi ko, hindi na tayo pag-aari ng mundo. Tayo po'y pag-aari na ng ating mahal na Panginoon. We are God's own property. Amen. Hindi ka na pag-aari ng mundong ito. Dati-rati noon, mga minamahal, hindi ka pa naglilingkod, ikaw ay pag-aari ng mundo. Ngunit ngayon na naglilingkod ka na sa mahal na Panginoon, ang nagmamay-ari na sa iyo ay walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Everybody shout, praise the Lord. We are sealed by the blood of Jesus Christ. Tayo po'y silyado ng dugo ng ating mahal na Panginoon. Pagpapatunay na ikaw ay pag-aari na ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya dahil pag-aari ka na ng Diyos, iniingatan ka ng Panginoon na kahit saan tayo pumunta, iliniligtas tayo ng ating mahal na Panginoon. From the book of John chapter 15 verse 8 and after verse 19, kay Lipo, pakibasa natin sa Tagalog. Ito po sa aklat ng Juan, ang versikulo 15, ang talatay 18 hanggang 19, mga minamahal. Kung kayo'y kinapupuotan ng sanglibutan, ay inyong talastas na ako muna ang kinapuotan bago kayo. Kung kayo'y taga-sanglibutan, ay ibigin ng sanlibutan ang kanyang sarili. Ngunit sapagkat kayo'y hindi taga-sanglibutan, kundi kayo'y hinirang ko sa sanglibutan, kaya napupuot sa inyo ang sanlibutan. Amen. Amen. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. If the word hate you, you know that it hated me before it hated you. Sabi ng Biblia, kung kayo'y kinapuputan ng sanlibutan, inyong talastasin na ako muna ang kinapuutan ng sanlibutan. Amen? Dahil wala pong alipin na higit sa kanyang Panginoon. Tayo po ay alipin, ang ating Panginoon, siya ang ating Panginoon, mga minamahal. So sabi ng Biblia, walang alipin na higit sa kanyang Panginoon. Kung ang ating buhay na Diyos, nang siya po ay narito sa lupa, sabi ng Biblia, siya po ay kinamuhian ng sanlibutan. At dahil po sa matinding pagkamuhi ng sanlibutan, ipinako nila sa krus ang ating mahal na Panginoon. Amen? Bago nila ipinako sa krus ang ating mahal na Panginoon, pinahirapan nila ang ating buhay na Diyos. Hindi lang basta-basta ipinako nila ang mahal na Panginoon, tinortured pa nila ang ating mahal na Panginoon. Pinahirapan, terribling sakit, terribling sugat, terribling hirap ang dinanas ng ating mahal na Panginoon. Before sila, mga minamahal, before siya ipinako sa krus, hindi lang po, mga minamahal, puot ang nangyari. Reneject siya ng sanlibutan, mga minamahal. The word rejected him. Sabi ng Bible, hindi po siya tinanggap ng sanlibutan. Kaya sabi ng Biblia, kung kayo'y kapuputan ng sanlibutan, bago kayo kapuutan ng sanlibutan, una muna akong kinapuutan ng sanlibutan. Kung hindi kayo tinatanggap ng mundo, mga minamahal, una akong hindi tinanggap ng mundo. That is the reason why our Lord Jesus Christ, crucified in the cross of Calvary, pinatay nila ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo dahil hindi siya tanggap ng sanlibutan. Kaya pag naglingkod ka pala sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, mga minamahal, mararanasan mo yung discrimination ng mundo. Amen? Hindi ka pwedeng maging Kristiyano kapag hindi mo maranasan yung word na discrimination. Yung hindi pagtanggap ng mundo, kapag born again ka na, mga minamahal, isusuka ka ng mga loved ones mo, kapuputan ka ng mga mahal mo sa buhay,
kapuputan ka ng mga kapatid mo, kapuputan ka ng mga magulang mo, yung mga pinsan mo, yung mga kamag-anak mo, kapag maging born again na kayo, mga minamahal, kamumuhian kayo ng mga mahal nyo sa buhay, dahil sabi ng Biblia, bago kayo kamuhian ng mundo, ako muna ang kinamuhian ng sanlibutan. Sa verse 19, kung kayo'y taga-sanlibutan, at iibigin ng sanlibutan ang kanyang sarili. Ngunit sapagkat kayo hindi taga-sanlibutan, kundi kayo'y hinirang ko sa sanlibutan, kaya't napupuot sa inyo ang sanlibutan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Pero although na rinireject tayo ng mundo, although na didiscriminate tayo ng mundo, although na kinapuputan tayo ng mga tao, ng mga mahal natin sa buhay, mga minamahal, halos hindi tayo nila tanggapin. Mga minamahal, ngunit tayo po ay masaya. Bakit po? Hindi man tayo tanggapin ng mga tao sa mundong ito, tanggap naman tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout praise the Lord. Ano kung i-reject tayo ng mundo? Ano kung i-discriminate tayo ng mundo? Ano kung kamuhian tayo, kaputan tayo ng mundo? Mga minamahal, wala sa kanila ang ating kaligtasan. Ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa ay nasa kamay ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Mga minamahal, di baling hindi tayo tanggapin ng mundo, ang pinakamahalaga ay tanggapin tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon, ng ating mga kaluluwa sa kanyang piling ay maihimlay, at doon natin mararanasan, minamahal, ang walang katapusang kapayapaan na inilaan ng ating mahal na Panginoon sa umiibig sa Kanya ng may katapatan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, you are not of this world, but I have chosen you out of this world. God's purpose is to separate us and preserve us from this polluted world. Yun palang purpose ng mahal na Panginoon. Bakit Kanya pinili? Yun palang purpose ng Diyos. Bakit Kanya tinawag? Bakit Niya kahinirang, mga minamahal? Ang purpose pala ng mahal na Panginoon, to separate you, to separate me, to separate us from this polluted world, and to preserve our soul, mga minamahal, para sa Kanyang kaluwalhatian. Yun ang purpose ng mahal na Panginoon, to separate us from this polluted world. Dahil ang mundong ito ay polluted na. Amen? Everybody shout praise the Lord. Following verse, basahin natin, mga minamahal, James chapter 1, verse 27. Dito po sa aklat ng Santiago, ang versikulo 1, ang talatay 27, mga minamahal. Ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito: dalawin ang mga ulila at ang mga babaeng bao sa kanilang kapighatian, at pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanlibutan. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, to keep Himself unspotted from this world, mga minamahal. That is the pure religion. Amen? Yung pure religion, mga minamahal, purong relihiyon. Yung mga taong nagmamalasakit sa mga bao, mga minamahal. Amen? Sa mga taong nagmamalasakit sa mahirap. Yan ang purong relihiyon. Nagmamalasakit para sa mga taong bagbagang puso. Nagmamalasakit para sa mga taong batbat ng karamdaman, batbat ng mga problema, batbat ng mga suliranin, ang mga tinanggihan na ng mga doktor, may mga taning na ang buhay, mga taong wala ng pag-asa. Yung totoong relihiyon, nagmamalasakit sa mga taong ito na wala ng pag-asa, mga minamahal. Everybody shout praise the Lord. Everybody say amen. At nakita po ng aking dalawang matang, mga minamahal, ang totoong pagmamalasakit, dahil ang akala nila, kapag tumulong ka ng bigas, tumulong ka ng pagkain, tumulong ka ng damit, tumulong ka ng mga material na mga bagay doon sa mga taong nangangailangan, ang akala nila, yun na ang totoong pagmamalasakit. Yung totoong pagmamalasakit, mga minamahal, yung hindi ka kakain ng ilang araw, mag-aayuno ka ng ilang araw, mga minamahal, sa pagdaos natin ng mga krusada. Nag-aayuno tayo ng ilang araw, mga minamahal. Nagbibigay tayo, tumutulong tayo sa gawain ng ating mahal na Panginoon. The purpose is to gain soul, para may paramdam natin yung lalim ng ating pag-ibig at pagmamalasakit, mga minamahal, sa kaligtasan po ng iba. Palakpakan po natin ang ating minamahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Nagmamalasakit tayo dahil umiibig tayo, mga minamahal. That is the pure religion. At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, keeping himself to be unspotted from this world. Yung mga taong nag-iingat. Amen?
kapag ikaw ay nag-iingat na hindi madungisan ng dungis ng sanlibutan ito, sapagkat ang mundong ito ay mga minamahal polluted na. What is the word polluted? Amen? Kagaya ng Metro Manila, syudad, kagaya ng nasa sentro ka, mga minamahal ko ng Zamboanga, usok dito, usok doon, usok ng sasakyan, mula sa tambutsyon ng mga sasakyan, mula sa mga pabrika, mga minamahal, masyado ng polluted ang mundo. Sa dako ng Kamaynilaan, napakahirap mabuhay, masyadong polluted, mga minamahal, ang paligid. Ang ilog ay marumi, ang paligid ay mausok, masyadong polluted na, mga minamahal. Amen? Yan po yung mga minamahal interpretasyon ng mundo na ating ginagalawan. Kaya ang nais ng ating mahal na Panginoon, God's purpose is to separate us from this polluted world. Kaya sa amin ng Biblia, kapag ikaw ay nasa tamang relihiyon, ang tamang relihiyon ang magtuturo sa iyo na ingatan mo ang iyong sarili na hindi madungisan ng dungis ng sanlibutan ito. Everybody shout praise the Lord. Sapagkat ang mundo na ating ginagalawan ay napakarumi. Marungis ang mundo na ating ginagalawan. Kaya't nais ng ating mahal na Panginoon, ihiwalay tayo. Amen? At the same time, ihiwalay natin ang ating mga sarili. Minamahal sa mundong ito na ating ginagalawan, sapagkat ang mundong ito ay napakarumi. Ayaw ng mahal na Panginoon, mga minamahal, na tayo po ay mahawaan ng dumi ng sanlibutan ito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya't ang mahal na Panginoon gumagawa ng iba't ibang kapamaraanan para mamulat tayo sa katotohanan. Mabago ang ating puso, ang ating isip, mabago ang ating pananaw, mabago ang ating adhikain, mabago ang ating paniniwala regarding sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nang layunin ng ating mahal na Panginoon ay upang tayo ay ihiwalay sa maruming mundong ito na ating ginagalawan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. The pure and undefiled religion is keeping himself unspotted from this world. Yan po ang tunay na paglilingkod. Amen? Yan po ang tunay na pagsunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Ang ingatan mo ang iyong sarili na hindi madungisan ng dungis ng sanlibutan ito. Amen? Following verse, Romans chapter 12, verse 2. Dito po sa aklat ng mga taga-Roma, ang versikulo 12, ang talatay 2, mga minamahal. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil kapag umayon tayo sa mundong ito, ang mundong ito ay marumi. Ang mundong ito, mga minamahal, ay marungis. Ang mundong ito ay polluted na. Kaya ang gusto ng Panginoon, ihiwalay tayo sa mundong ito. Ina-advise sa atin ng Biblia mula sa pangangaral at pagtuturo ni Apostol Pablo sa mga kapatiran natin sa dako ng Roma. Kasi mga minamahal, sa dako ng Roma, sila po ay mga Kristiyano na, mga minamahal, amen, pero namumuhay pa sila ng buhay makasanlibutan. Kristiyano na sila, naglilingkod na sila sa mahal na Panginoon, pero ang buhay nila ay buhay makasanlibutan pa rin. Kaya nagpayo si Apostol Pablo, baguhin ninyo ang inyong mga pag-iisip. Sabi ng Biblia, mga minamahal, huwag kayong magsiayon sa sanglibutan ito, kundi mag-iba kayo sa magitan ng pagbabago ng inyong mga pag-iisip, renewing of your mind, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kung ano ang kaya-aya at lubos na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus para sa atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Magsisimula pala sa isip. Amen. Isi-set up natin yung ating isip, not in worldly things. Sapagkat ang mga bagay dito sa mundo ay pansamantala lamang, mga minamahal. Kaya nga po, maging sa mga pag-aari, sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, magpayaman kayo, hindi sa kayamanan ng sanlibutan ito. Bakit po? Dahil ang kayamanan sa sanlibutan ito ay lilipas at mawawala. Mag-ipon kayo, mag-imbak kayo ng kayamanan doon sa langit, sapagkat ang kayamanan doon sa langit ay magpakailan-kailan paman.
Tama po. Everybody shout praise the Lord. Aanin nga naman natin ang kayamanan dito sa lupa kung mga minamahal, mahirap naman tayo sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Wala pong silbi, wala pong kwenta. Mga minamahal, mayaman nga tayo sa material na mga bagay, pero mga minamahal, pobre manta sa mga espirituhanong mga butang. Way pulos, way gamit. So sa ito pa, ibig sabihin ng pinaka-importante sa buhay ng Kristiyano, di baling hindi tayo maging mayaman sa mga bagay sa sanlibutan ito. Ang importante ay mayaman tayo, mga minamahal, sa kaharian ng ating mahal na Panginoon. Bakit? Ang yaman dito sa lupa ay maiiwan at mawawala, ngunit ang yaman galing sa ating mahal na Panginoon ay magpakailan-kailan pa man. Amen, pakikinabangan natin yung kayamanan natin, mga minamahal, hindi lamang hanggang dito sa lupa, yung kayamanang espiritual ay pakikinabangan natin hanggang sa kabilang buhay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yung yaman mo dito sa lupa, mawawala. Yung yaman mo dito sa lupa, iiwan mo, mga minamahal. Ngunit ang yaman mo doon sa piling ng mahal na Panginoon ay mapapakinabangan mo magpakailan-kailan pa man. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Iba na yung balahibo natin sa kanila. Amen. Sabi pa nga, birds that the same feather flocks together. Yung ibon daw na parehas ang balahibo, lumilipad ng magkakasama. Amen. Siyempre nga naman kung ang lumilipad ay puro tagak, sasabayan ng uwak, amen, ay malalaman na hindi ka tagak dahil ang balahibo mo ay kakaiba. Everybody shout praise the Lord. Everybody say amen. Kaya nga sabi ng Biblia, birds that the same feather flocks together. Ito po ay saying ng mga matatanda. Birds that the same feather flocks together. Yung ibon na magkakatulad ng balahibo, lumilipad ng sabay-sabay. Ganon din po sa buhay makasanlibutan. Iba na po ang kulay natin sa kanila. Iba na po ang balahibo natin sa kanila. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya't hindi tayo pwedeng sumabay ayon sa kanilang makasanlibutang mga gawain sapagkat tayo po ay inihiwalay na ng ating pinakamamahal na ating mahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Iba na ang balahibo natin sa kanila. Iba na ang ating pananaw. Iba na ang ating paniniwala. Ang kanilang pananaw ay panglupa lang. Ang ating pananaw ay makalangit. Ang kanilang paniniwala ay panglupa lang. Ang ating paniniwala ay panglangit. Ang kanilang prinsipyo ay panglupa lang. Ang ating prinsipyo ay panglangit. Everybody shout praise the Lord. Everybody say amen. Kaya napakalaki na po ng pagkakaiba natin sa kanila. Amen. Hindi na po tayo katulad sa kanila. Mabababaw ang kanilang pangunawa, ang kanilang karunungan, ang kanilang kaalaman, ang kanilang prinsipyo ay mabababaw lang. Dahil ang kanilang prinsipyo, paniniwala at pananaw ay panglupa lang. Ngunit ang ating mga minamahal ay panglangit. Everybody shout praise the Lord. Everybody say amen. Kaya mas pinapahalaga natin ang mga bagay na nandoon sa langit. Ano pong sabi ng Biblia? Set your affection above, not on things on earth, but on things on heaven. Sabi ng Biblia, itutok ninyo, ilaan ninyo ang inyong atensyon, hindi sa mga bagay na masisira, kundi sa mga bagay, mga minamahal, na mananatili magpakailan-kailan pa man. Yung mga bagay na nandoon sa langit. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. James chapter 4 verse 4, basahin natin ang Biblia. Dito po sa Aklat ng Santiago, ang Kapitulo 4, ang versikulo 4, mga minamahal. Ganitong pagkasabi, kayong mga mangangalunya, hindi ba ganinyo nalalaman na ang pagkikipagkaibigan sa sanglibutan ay pagkikipagkaaway sa Diyos? Sino man ngang mag-ibig na maging kaibigan ng sanglibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Amen. Amen. Everybody shout praise the Lord. Yeah, we need to choose this day. Ano bang gusto natin? Ang maging kaibigan ng Diyos o maging kaaway ng Diyos? Siyempre, ang isasagot natin, gusto nating maging kaibigan ng Diyos. Ayaw nating maging kaaway ang ating mahal na Panginoon. Why? Because it is hard to kick against the prick. Mahirap sumipa sa tinik. Amen? Subukan mong sipain ang tinik. Anong mangyayari sa iyo kapag sumipa ka sa tinik? Sino ang masasaktan? Sino ang aaray? Ang tinik o ikaw? Siyempre tayo, mga minamahal. It is hard to kick against the prick. Mahirap sumipa sa tinik. Ibig sabihin, mahirap nakaaway ang Diyos. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord.
Wala tayong kapanapanalo kapag ang Diyos ang kaaway natin. Hindi tayo mananalo kapag ang Diyos ang kaaway natin. Amen? Sapagkat kapag ang Diyos ang kaaway natin, sino pa ang magtatanggol sa atin? Amen? Kaya nga po sabi ng aking nabasa, mas mainam pa raw na maging kaaway natin si Satanas kaysa maging kaaway natin ang Diyos. Bakit kapag kaaway natin si Satanas, kumukontra tayo sa gusto ni Satanas, nagiging kakampi natin ang ating mahal na Panginoon. At kapag kakampi natin ang Panginoon, no one can harm us. Wala pong sinong makakasakit sa atin. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon, maliban kung ito'y ipahintulot ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hindi tayo kayang kurut-kurutin ni Satanas, not unless na ipahintulot ng Panginoon. Hindi tayo kayang saktan ni Satanas, not unless na ipahintulot ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kagaya kay Job, mga minamahal, amen? Hindi niya kayang saktan si Job, mga minamahal, maliban nung ipahintulot ito ng ating mahal na Panginoon. Ano ang sabi ng mahal na Panginoon kay Satanas? Gawin mo ang nais mo, ngunit huwag mong kitilin ang kanyang buhay. Diba? Gawin mo ang nais mo, ngunit huwag mong kitilin ang kanyang buhay. Everybody shout praise the Lord. Pwedeng harangan, pwedeng hadlangan ng Panginoon si Satanas para hindi saktan si Job, ngunit mga minamahal, pinahintulot yun ng mahal na Panginoon na mangyari upang maging aral sa atin sa huling mga araw na meron palang isang tao, mga minamahal, ng kanyang pangalan ay Job, na nakaranas ng matinding kahirapan at kawalan, ngunit hindi niya tinalikuran ang ating mahal na Panginoon. Bagkus ang kanyang puso ay napuno ng pagpupuri at pagpapasalamat at pagluluwalhati sa dakila at kabanal-banalang pangalan ng ating mahal na Panginoon. Malaki ang napupulot nating lessons doon sa story ni Job. Malaking aral ang ating napupulot, mga minamahal, na ganoon katapang ang mga anak ng Diyos, na kapag makita mo ang kabutihan ng mahal na Panginoon sa iyo, ano man ang dumating sa iyong pagsubok, papupurihan mo at pasasalamatan mo ang ating mahal na Panginoon. Walang pagreklamong lalabas sa iyong mga labi, pawang pasasalamat at pagpupuri, dahil alam mo na may dakilang layunin ng mahal na Panginoon. Ano man ang nangyayari sa iyo, may purpose ng Diyos. Ano man nangyayari sa iyo, may layunin ng ating mahal na Panginoon, because our God that we serve is a reasonable God. Isang Diyos, mga minamahal, na makatwiran na Diyos. Hindi niya gagawin ang isang bagay na wala siyang mabuting dahilan. At ang dahilan ng Panginoon ay palaging mabuti. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. So kung tayong pipili, mas gusto nating maging kakampi ang Panginoon kaysa maging kaaway ang Diyos. Mananalo ba tayo kapag kaaway natin ang Panginoon? Hindi tayo mananalo. Kung tayo susuwaysay ng kalooban, mga minamahal, it means nakikipag-away tayo sa Diyos. Yan po ang totoo. That's act of rebellion. Alam mo ng kalooban ng Panginoon, ang sinusunod mo ay ang sarili mong kalooban. Alam mo ng layunin ng Diyos, ang sinusunod mo ay ang sarili mong layunin. Alam mo ng plano ng Panginoon, ang sinusunod mo ay ang sarili mong plano. Alam mo ng programa ng Diyos, ngunit ang sinusunod mo ay sarili mong programa. That is act of rebellion. Nakikipaglaban ka sa Panginoon dahil ang sinusunod mo ay ang sarili mong gusto, ang sarili mong kalooban. Hindi maluluwalhati ang mahal na Panginoon. Ibig sabihin, ikaw ay nakikipagdigma, ikaw ay nakikipag-away, ikaw ay nakikipag-alit sa ating mahal na Panginoon dahil kalooban mo ang sinusunod mo at hindi ang kalooban ng Diyos. Nakikipag-alit ka sa Panginoon. Amen? Pinupukaw mo yung galit ng Diyos. Alam mo ng mali, alam mo ng hindi tama, alam mo ng kasalanan, alam mo ng hindi kalooban ng Diyos, alam mo ng labag sa ating mahal na Panginoon, ginagawa mo pa rin, pinupukaw mo ang matinding galit ng ating mahal na Panginoon. At alam ninyo, kapag magalit ang Diyos, kahit saan tayo magtago, wala tayong pagtataguan. Ang sabi ng banal na Biblia, verse 4, kayo'y mga mangangalunya. Ang tawag sa atin kapag Kristiyano na tayo, nakikipagkaibigan pa tayo sa sanlibutan, ang tawag sa atin ay mangangalunya. Bakit po? Since natanggapin mo ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon, you are engaged in the Lord. Amen? What is the word engage? Di ba kapag ang babae engaged na sa isang lalaki, meron lang ilinalagay sa kanyang wedding ring, patunay, that is engagement ring, patunay na taken na siya, patunay na meron nang nagmamay-ari sa kanya. Everybody shout praise the Lord. Everybody say amen. Ibig sabihin pala,
Kapag tumanggap ka sa mahal na Panginoon and you are baptized in the name of Jesus, ikaw ay naglilingkod na sa mahal na Panginoon, you are totally engaged na sa ating mahal na Panginoon. Ikaw ay sa Diyos na, ang Diyos ay iyo na. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Payag po ba tayo na tayo sa Diyos na? Tapos atin ang mahal na Panginoon? Parang mga minamahal, engaged ka ba sa isang babae? Patunay na ikaw ay engaged na sa isang babae at sa isang lalaki, binibigyan kayo ng engagement ring. Patunay na ikaw ay mag-aasawa na. Kagaya sa atin, mga minamahal, malapit na tayong ikasal sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ang araw ng ating kasal, yan ay araw ng rapture, araw ng pagdakip, araw ng pagdating ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ang araw ng pagdakip, araw ng ating kasal sa ating mahal na Panginoon ay nalalapit na. Amen? Tayo po yung ikakasal sa mahal na Panginoon. That is spiritually. We are spiritually engaged in the Lord. Tayo po ay pag-aari na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya't kapag ikaw ay pag-aari na ng isang lalaki, mangangalunya ka, sisiping ka pa sa isang babae, sa ibang lalaki, ang tawag dyan ay pangangalunya. Dahil ikaw ay meron nang nagmamay-ari sa iyo. Hindi ka na pwedeng kung kani-kanino sasama dahil meron nang nagmamay-ari sa iyo. Kagaya sa ating paglilingkod, sa ating mahal na Panginoon. Kaya't kung tayo po ay mga minamahal, makikiayon pa sa sanlibutan ito, makikipagkaibigan pa, yung word na pakikipagkaibigan sa sanlibutan, yung pagsang-ayon ba, mga minamahal ng mga gawaing masanlibutan, tayo daw po ay mga ngalunya. Sabi ng ating mahal na Panginoon, kayo'y mga ngalunya at hindi ba ganin nyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipagkaaway sa Diyos? Amen? Amen. Enmity of this world, that is against God. Yan po ay pakikipag-away sa sanlibutan. Sabi ng English, ye adulterers and adulteresses, know ye that the friendship of this world is enmity with God. Friendship of this world is enmity against God. Kapag makipagkaibigan tayo, sumang-ayon tayo, Kristiyano ka na, born again ka na, pero ang ginagawa mo ay gawain pa rin makasanlibutan, amen, nakikipag-friendship ka, nakikipagkaibigan ka sa mundo. At kapag makipagkaibigan ka sa mahal na Panginoon, automatically, kaaway ka ng Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Hindi pwedeng kaibigan mo ang mundo, kaibigan mo ang Diyos. Hindi po mga minamahal mangyayari yun. Kung kaibigan mo ang Diyos, magiging kaaway mo ang mundo. Kung kaaway mo ang Diyos, magiging kaibigan mo, mga minamahal ang mundo. Kaya ang sabi ng Biblia, kayo'y mga ngalunya, hindi ba ganinyo nalalaman ng pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Sino mang mag-ibig na maging kaibigan ng sanlibutan ay magiging kaaway ng Diyos. Tayo po ang pipili. Ano bang gusto natin? Maging kaibigan ng Diyos o maging kaaway ng ating mahal na Panginoon? Kung gusto mong maging kaaway ng Diyos, madali lang yan. Sumayaw ka, mga minamahal, kung ano ang sayaw ng sanlibutan. Kung anong tugtog ng sanlibutan, sumayaw ka sa kanilang tugtugin. Amen? Pero ang sabi ng Biblia, yung magiging consequence naman yan, ay magiging kaaway ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Di baling maging kaaway tayo ng mundo, huwag lang tayong maging kaaway ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat isang nakakarimarim na bagay, mga minamahal na tayo po, ay maging kaaway ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ang sabi ng Biblia, kasal na tayo sa Panginoon. Kaya't hindi maaaring makisalamuha pa tayo sa mga gawaing makasanlibutan. Everybody shout, praise the Lord. Hindi na po pala tayo maaaring makisalamuha sa mga gawaing makasanlibutan. Amen? Dahil iba na ang ating gawain. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Ito ang ating gawain. Miyerkules, Biyernes, Linggo, ang ating gawain ay sumunod, lumakad ng may kabanalan, maghayag ng salita ng ating mahal na Panginoon, magtapat sa pagbibigay, magbigay papuri, manalangin, maging liwanag ng sanlibutang ito, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, let your light so shine among men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Ipakita ninyo ang inyong mabubuting mga gawa sa mga taong makasanlibutan upang sila'y magbigay papuri at luwalhati sa ating Ama na naandoon sa langit. Ang sabi rito, the person who tries to live in two different worlds, his life will be miserable and complicated. Ang sinumang taong sumusubok
mamuhay, mga minamahal, sa magkaibang mundo. Everybody shout, praise the Lord. Ang mundo ng sanlibutan ay iba. Ang mundo natin ay iba. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Kaya nga kapag maging tapat ka sa kalooban ng mahal na Panginoon, hindi ka tanggap ng mundo. Hindi ka tanggap ng iyong mga kaibigan. Ako, marami akong kaibigan ang tumalikod sa akin. Iniwanan ako mula nang nalaman nila na ako'y naging born again. Naglingkod ako sa ating mahal na Panginoon. Mga loved ones namin, hanggang ngayon, pinipersecute kami. Hanggang ngayon, pinagtatawanan kami. Mga minamahal, ng aming paglilingkod daw ay walang pakinabang. Ang aming paglilingkod, mga minamahal, ay pagsasayang lang ng oras. Dahil para sa kanila, yung ating ginagawang ito ay pagsasayang lang ng oras. Para sa kanilang paglilingkod natin, ay walang pakinabang. Amen? Kaya ang sabi ng ating pinag-aaralan, the person who tries to live in different world, his life will be miserable and complicated. Ang kanyang buhay ay magiging magulo, magiging komplikado. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say, amen. Hindi magiging masaya yung kanyang pamumuhay kapag ikaw ay nabubuhay sa mga minamahal sa dalawang daigdig. Dahil kapag mamuhay ka, buhay makasanlibutan, buhay Kristiyano, para kang namamangka sa dalawang ilog. Amen? At napakahirap po ang mamangka sa dalawang ilog. Kapag mamangka ka sa dalawang ilog, napaka-imposible nun. Di baling dalawang bangka sa isang ilog. Pero ang mamangka ka sa dalawang ilog, everybody shout, praise the Lord, mahirap po yun. Talagang magiging komplikado ang iyong buhay, magiging miserable ang iyong buhay. Mahirap mamangka sa dalawang ilog. Kahalintulad po yan na mahirap sumayaw, mga minamahal, sa magkasabay, sabay na dalawang tugtog at magkaibang tugtuno, mga minamahal, at timing. Mahirap pong sumabay sa mga minamahal sa isang sayaw na magkaibang tugtog, magkaiba ang tono, magkaibang timing. Amen? Mayayabag ka. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Dahil siyempre, iba ang tono ng sanlibutan. Iba ang sayaw ng sanlibutan. Ibang timing ng sanlibutan. Kapag sumunod tayo sa tugtog ng sanlibutan, at mga minamahal, sa susunod ng mga pagkakataon, yung bang Kristiyano na kapag kasama ay worldly siya. Yung Kristiyano kapag kasama ay Kristiyano din siya. Amen? Meron pong ganong klaseng paglilingkod na kapag kasama ay makasanlibutan siya. Kapag kasama ay Kristiyano din siya. Merong ganong Kristiyano, mga minamahal, parang hunyango ba, mga minamahal, kung saan, alam po ninyo yung word na hunyango, yung isang hunyango, kapag ito po ay dumikit sa isang puno na kulay brown, ang kanyang balat ay nagiging kulay brown. Kapag siya po'y dumikit sa isang balat ng puno na kulay itim, ay magiging kulay itim din po siya. Isang uri ng lizard, mga minamahal, ng tawag ay hunyango. Kung saan siya didikit, yun ang kanyang magiging kulay. Pero ang orihinal niyang kulay ay kulay brown. Pero kung saan siya didikit, saan siya hahapon, dahil ito po yung lizard na lumilipad, kung saan po siya hahapon, mga minamahal, yun ang nagiging kanyang kulay. Ang tawag po dyan ay, mga minamahal, hunyango. Amen? Merong kanyang Kristiyano, mga minamahal, kapag kasama ay sanlibutan ang kanyang pamumuhay, sanlibutan ang kanyang kilos, sanlibutan ang kanyang pananalita. Kapag kasama naman niya ay Kristiyano, ang kanyang pananalita, ang kanyang kilos, ang kanyang gawa, ang kanyang pamumuhay ay buhay isang Kristiyano. Pero pag sanlibutan ang kasama, balik na naman sa buhay makasanlibutan. Sumasayaw tayo sa magkaibang tugtog. Namumuhay tayo sa magkaibang mundo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At ang sabi ng ating pinag-aaralan, the person who tries to live in different world, his life will be miserable and his life will be complicated. Kailanman ay hindi magiging maayos ang takbo ng buhay mo kapag Kristiyano ka na at nakikisalamuha ka pa rin, namumuhay ka pa rin ng pamumuhay ng mga taong makasanlibutan. Ikaw ay separated na. Ikaw ay hindi pag-aari na ng mundo. Ikaw ay pag-aari na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya't nararapat lang na mamuhay tayo ayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, hindi ayon sa pamumuhay ng mundo. Amen. Dito sa loob ng church, ang haba-haba ng palda. Pero pag nasa labas, nakapantalon na, nakashort na. Amen? Sumasayaw ka sa magkabilang mundo. Sumasayaw ka sa magkaibang tugtugin. Amen? Dito sa loob, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, ang lumalabas sa labi, pero pag nasa labas na, nagmumura na, mga minamahal, lumalabas na ang mga puto seko, puto maya sa kanyang bibig, mga salitang wala ng kabanalan.
Hindi po yun ang nais ng ating mahal na Panginoon. Kung ano ang buhay natin dito sa loob ng sambahan, yun ang maging buhay natin sa labas. Dahil ang hatol ng Panginoon, hindi lamang dito sa loob, kundi ang Panginoon ay hatol kung ano ang pamumuhay natin doon sa labas. Everybody shout, praise the Lord. Last verse po, mga minamahal, 1 John chapter 2, verse 15. Dito po sa aklat ng unang Juan, ang talatay 2, ang versikulo 15, mga minamahal. Hallelujah. Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Amen. Amen. So malinaw na malinaw ang sabi ng Biblia. Love not the word and the word. Love not the word. If any man love the word, the love of the Father is not in him. Ang sino mang mga minamahal, umibig sa sanlibutan, ang pag-ibig ng Panginoon ay wala sa kanya. Amen? Kaya kapag sumasang-ayon ka pa sa sanlibutan, namumuhay ka pa ng buhay makasanlibutan, na alam mo nang hindi ka na para sa mundo, na unawaan mo nang hindi ka na pag-aari ng mundo, na unawaan mo na hindi ka pag-aari ng sanlibutan ito, mga minamahal, ang tunay at totoong nagmamay-ari sa iyo, walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon, sapagkat tinubos ka na ng ating buhay na Diyos, hindi na ikaw ang nagmamay-ari sa iyong sarili, ang totoong nagmamay-ari sa iyo, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon, ibinuwis niya ang kanyang buhay, siya'y nagpadanak ng banal na dugo, mga minamahal, at ikaw ay pinili sa isang halaga na higit pa sa ginto. Ikaw ay pinili ng Panginoon ng higit pa sa kayamanan. Binili ka ng Diyos higit pa sa salapi, sapagkat hindi ginto, hindi bagay na material ang kanyang ibinigay, kundi ang kanyang ibinigay ang kanyang sariling buhay upang ikaw ay kanyang maging pag-aari, minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya't ikaw at ako ngayon ay pag-aari na ng ating pinakamamahal na mahal na Panginoon. Hindi na tayo pag-aari ng mundo, at dahil tayo po'y pag-aari na ng ating pinakamamahal na Panginoon, mamuhay tayong ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. God separate us from this polluted world. The purpose is, mga minamahal, to make us holy in thy sight. Maging banal tayo. Yun ang layunin, yun ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maging kaaya-aya tayo sa kanyang banal na paningin upang sa araw ng kanyang banal na pagdating ay maging karapat-dapat tayo na maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Sa oras nito'y awitan natin ang mahal na Panginoon. Luwalhatiin natin ang Diyos, mga minamahal. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Kung walang mahal na Panginoon, hanggang ngayon ay pag-aari pa rin tayo ng mundo. At kapag tayo pag-aari ng sanlibutan, ang pag-ibig natin ay nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa atin. Amen. Buksan mo ang iyong puso, ang iyong isip, na hindi na tayo nararapat mamuhay ayon sa buhay makasanlibutan. Sapagkat tayo hindi na pag-aari ng mundo, tayo pag-aari na ng Diyos. Awitan natin ang mahal ng Panginoon. Naglalaro sa hangin ang buhay ko, di malaman kung saan ang tungo. Sumasabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong-gulong. Di ko na malaman kung ano ang gagawin sa buhay ko. Bawang kalungkutan, walang pagbabago. Kapaguran ang laging nadarama ko. Kabiguan ang naging dahilan, naghanap ng liwanag. Ayaw maglaban ang siyang pasamantala, nagsasalutan sa akin.
Jesus, kung wala ka, di ka malaman saan ako pupunta. Maaaring nasa halimaw ko, di alam kung saan ang nalaw sa hangin ang buhay ko. Di malaman kung saan tungo, sumasabay sa ahos ng mundong ito. Ako'y di ko na malaman kung anong gagawin sa buhay ko. Awang kalungkutan, wala pagbabago. Kapag kulang ang laging nadarama ko, mabibuhay ang maging dahilan. Ang liwanag, kaya ang laman ay siyang masamantala. Basta buwan sa akin. Nasasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka, di ang malaman kung saan ako pupunta. Nasa halimaw ko, di alam kung saan ang tungo. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka, di ko na malaman kung saan ako pupunta. Nasa halimaw ko, di alam kung saan. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, di alam kung saan natungo, di alam kung saan tungo. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Minamahal tayo po yung sama-samang manalangin sa oras na ito. Tanging Diyos ang nakakaalam ng ating pamumuhay. Kung sino sa atin ang lumalakad ng ayon sa kalooban ng mundo. Kalooban ng ating mahal na Panginoon. Dahil ang mundong ito nating ginagalawan ay hindi na ito ang ating mundo, minamahal. Tayo po ay pansamantala lamang sa mundong ito. Ang orihinal at totoo nating tahanan ay nasa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun ang ating totoong mundo. Ang mundo natin, ang mundo ng ating mahal na Panginoon na punong-puno ng kabanalan, punong-puno ng katwiran, punong-puno, mga minamahal ko, ng pagsunod sa kanyang kalooban. Tayo po'y manalangin na tayo po'y tulungan kung mayroong iilan pa sa atin. At tayo po'y naglilingkod na sa Panginoon, ngunit nakikisalamuha pa tayo sa mga makasanlibutang mga gawain. Kapatid, habang may panahon pa, sabi ng banal na Biblia, ang sinumang umiibig ng sanlibutan ito, ang pag-ibig ng Ama ay wala sa kanila. Ang sinumang nakikipagkaibigan sa mundong ito ay nakikipagkaaway, nakikipag-alit sa ating mahal na Panginoon. Kaya habang may oras pa, habang may panahon pa, baka minamalisahin mo ngayong desisyon na sumunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Mapagpalang Diyos, Ama namin sa langit sa oras na ito, tanging Ikaw ang nakakaalam ng aming mga pamumuhay. Ikaw ang nakakaalam kung kami lumalakad sa iyong kalooban o nakikisalamuha pa kami.
sa mga gawaing makasanlibutan. Ikaw ang nakakaririp, ikaw ang nakakabatid, dahil nakikita mo ang aming pamumuhay araw-araw. Ayon sa iyong salita, ang sinumang nakikipagkaibigan ng sanlibutan ito ay nakikipagkaaway at nakikipag-alit sa iyo. At tunay na kami po'y, mahal na Panginoon, nag-aasam na maging kaibigan mo, mahal na Panginoon, upang saan man kami pumaroon, ay taglayin po namin ang iyong pag-iingat sa gitna ng panganib at kapamakan. Kami iyong ililigtas, mahal na Panginoon. Ayusin mo ang aming buhay sa ilan naming mga kapatiran na namumuhay, mahal na Panginoon, pa sa mga ayon sa makasanlibutan. Hanguin mo sila, mahal na Panginoon, sa pamumuhay na ito. Turuan mo silang lumakad na ngayon sa iyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. As a point of contact, ipatong natin ang ating kamay sa ating ulo, kabilang kamay sa parte ng ating katawang may karamdaman. Kami na maldemoy ng sakit, gumaling problema, malutas sa pangalan ng Jesus. Amang banal, Diyos sa dakila noon, ngayon at magpakailan pa man. Sa oras na ito, mahal na Panginoon, narito po kami sa iyong banal harapan. Sa unang panalangin ng malapastor, unat mo pong iyong mapagpalang kamay. Ano mang karamdaman, ikaw magpagaling. Ano mang problema, ikaw magbigay ng kalutasan. Sa pangalan ng Jesus, cast out right now. And by the power of darkness, in the mighty name of Jesus, demons of doubts, demons of pride, demons of carnality, stubborn spirit, poverty, began sickness, be healed in Jesus' name. Anumang karamdaman ay gumaling, mga problema ay mabigyan ng kalutasan, demons of leukemia, cancer, TB, diabetes, demonyo ng high blood, anumang demonyong karamdaman nagpapahirap sa aming physical na katawan, sa pangalan ni Jesus, cast out, cast out, cast out, cast out right now, in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Luwalhatiin po ang kanyang dakila at banal na pangalan. Minamahal, sa oras na ito, tayo pong lahat ay tumayo. Itaas po natin nating dalawang kamay. Shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. And jump 3 times, express our love toward the rest, Papa Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Say, I love you, that is Jesus. I love you, that is Jesus, and I love you, that is Lord. Ang lahat po ng kapurihan, kaluwalhatian, at pagsamba ay tanging sa ating mahal na Panginoong Jesucristo po lamang. At para po makaminamahal sa ating po minamahal na mga bisita na narito ngayon, tanggapin po ninyo ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Mga minamahal, napakahalaga na kayo po ay makatanggap sa ating mahal na Panginoon, sapagkat ang buhay ay hindi po pangmatagalan, ito po'y pansamantala lamang, kaya habang kayo po ay may lakas, may hiningat, may buhay, tanggapin po ninyo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Meron po tayong 4 na reglamento ng kaligtasan. Ang una, yung pananampalataya. Palagi po kayong dumalo at dumalo para magkaroon kayo ng pananampalataya. Ang pangalawa ay pagsisisi, humingi ng tawad sa mahal na Panginoon sa inyong mga kasalanan, at ang Panginoon ay handang magpatawad. Ang pangatlo ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ang pang-apat, mga minamahal ko, ay sa magitan ng bautismo sa Espiritu Santo. Sumunod po kayo sa aking panalangin. Ipikit po ninyo ang inyong mata, itaas po ninyo ang dalawang kamay, at sumunod po kayo sa aking panalangin. Sabihin po ninyo, mahal na Panginoong Jesus, ako po ay narito, nagsisisi sa aking mga kasalanan, nagawa mula sa aking pagkabata hanggang sa oras na ito. Hugasan mo ko sa pamamagitan ng iyong banal na dugo na umago sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap kita bilang Diyos, Hari at tagapagligtas. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa pangalan ni Jesus. Kami po'y manalangin para sa inyo. Mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kahabagan mo po ang mga kapatid namin itong tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon, na ito'y hindi maging katapusan, bagus maging simula ng kanilang paglingkod sa iyo. Isulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay, 10 sa kanilang buong sambahayan. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. So God bless you po sa ating minamahal na bisita. Kayo na po'y makabalik na po sa inyong kinauupuan. At tumanggap po ng bautismo sa tubig sa pangalan po ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Sa ating special love offering, mga minamahal, tayo po'y magbigay. Amen. Ito po'y ginagamit po natin para po sa maintenance ng ating mga sasakyan at karagdagang pambili po ng ating mga pyesa sa ating pong patuloy na pag-ayos ng ating mga sasakyan, mga minamahal. At yung ating ELF, mga minamahal, ay naikabit na po yung differential, pati po yung transmission, mga minamahal. At lubin ng ating mahal na Panginoon ay meron pong pinabibiling pyesa, at lubin ng ating mahal na Panginoon, ito po yung ating mabili. At salamat sa ating mahal na Panginoon sa mga kapatid po nating patuloy po, mga minamahal, nagbibigay ng kanila pong mga pledges po, mga minamahal, para po sa ating sasakyan. So tayo po yung manalangin. Aki po minibig pong pagkakataon sa ating minamahal na kapatid para po sa pananalangin. Beloved,
Brother Mark, mahinay. Praise the Lord para sa ating prayer, sa ating special love offering po, mga minamahal. Tayo pong lahat ay manalangin. Amen. Ang Diyos po ang magpala at ang Diyos ang magbindisyon sa ating lahat. Tayo manalangin, mga minamahal. Hallelujah. Upo dakilang palaling mga Diyos ng kapangyarihan sa lahat, mga Panginoon, ang dakilang kapangyarihan pangalan, mga Panginoon, mga Panginoon sa mga oras, mga Panginoon sa espesyal love offering namin ibibigay, mga Panginoon. Pagpalain niyo pong bawat isa, mga Panginoon, hallelujah, mga kamay na nagbigay, mga Panginoon, hallelujah, upang sa tulong sa iyong banal na gawain, mga Panginoon. Pagpalain niyo po yung banal na gawain, mga Panginoon. I-provide niyo pong lahat ng pangailangan, mga Panginoon, hallelujah, mga Panginoon, hallelujah. Anong pangailangan ng church, mga Panginoon, punuin niyo po, mga Panginoon, hallelujah, gamitin niyo po, hallelujah, hallelujah, mga Panginoon, ang kapatiran ito, mga Panginoon, hallelujah. Mga Panginoon Susal, pagpalain niyo pong bawat kamay na nagbigay, mga Panginoon, hallelujah. So, napanalangin, ginagalang Pastor, in Jesus' name pray. Amen, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Tayo po muna makabalik sa ating po mga kinaupuan, may minamahal. At yung ating beloved finest choir ay mga ngaruling po, mga minamahal sa inyo. Yung ating beloved finest choir lamang po, mga minamahal. At meron pong binigay sa inyo mga papel na dyan po yung info, mga minamahal, kung ano po yung reason, bakit po sila mga minamahal, mag-aalay ng mga awiting pamasko. Mga minamahal, sila po yung magkakaruling. At kung kayo po ay nahihipo, mga minamahal, kayo po yung magkaloob, mga minamahal, ito po yung box sa harapan po. Lumapit na lamang po kayo rito. At sila po ay aawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po, yung beloved finest choir, mga minamahal, formation na po. Minamahal, sila po ay magpupuring, sila po ay mag-aalay ng mga pamaskong awit para sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Aking pong binibigyan pong pagkakataon sa ating mga beloved finest choir, mga minamahal, mag-aalay po ng kanilang mga pamaskong awit para sa ating mahal na Panginoong Kristo. Praise the Lord. Hallelujah. Sige po, double time po. Praise the Lord po, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpaparangal ay tanging lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah. At kami po ay papaabot ng double honor and respect po sa ating minamahal at ginagalang na beloved Honorable Pastor Wildes Rada Almeda, 10 po ng mga beloved children, at maging man po sa mga hindi po natin nalilimutan mga gintinto ang aral at turo na ating minamahal at iginagalang na beloved Assistant Pastor Lina sa Almeda. Hallelujah. Magandang hapon po sa inyong mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord po. Narito na naman po kami muli. Kumakatok po sa bawat puso nyo, mga minamahal. Hallelujah. Kami po ay inbiya po sa beloved adults, finest and youth choir. Kami po ay mangangaroling po sa inyo, mga minamahal. Although for 3 years na po namin ito ginagawa, kasi po during pandemic, hindi bawal po noon yung mag-caroling bahay-bahay. So, ngayon po mga minamahal, kami po ay mangangaroling po at kayo na po bahala mga minamahal. At yung purpose pala po namin sa malilikom po namin is magbibigay po kami ng blessing sa beloved workers at ibibili din po namin ng for raffles po natin next Sunday for Christmas party po natin, mga minamahal. So, God bless po. Hallelujah. Praise the Lord. Bawat isa ay nagsipan ng loob ng tanging alay. May bagong buhay nang lumikaya ang ating bayan. Tayo'y magsigaw upang makamtarating ang kasaganahan. Tayo'y
Pasko ay magbigayan. Bagong taon ay may bagong buhay, nang lumikaya ang ating bayan. Tayo magsikap upang makanta natin ang kasagaran. Tayo ay magsiawit, harap ang magay tahimik. Ang araw ay sumapit, nasa mula'y dulot ng langit. Tayo ay magmahalan, ang isang hirang titumara. Nagbuhat ngayon, kahit hindi Pasko ay magbigayan. Nagbuhat ngayon, kahit hindi Pasko ay magbigayan. Pasko na naman, ako'y tunay ng araw. Pasko na daan, tila bago kailan na. Ngayon ay Pasko, na magpasalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay mag-awit ka. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli, tanging araw na pinapamimiti. Pasko, Pasko na naman muli, ang pag-ibig na kahari. Pasko na naman, ako'y tuloy ng araw. Pasko na daan, tila bagong kailan na. Ngayon ay Pasko, kapag pasalamat ka. Ngayon ay Pasko, tayo ay mag-awit ka. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli,
God bless you po sa ating mga beloved finest choir, sa ating adult choir, youth choir. Minamahal na nag-alay ng kanilang pamaskong awit at salamat po sa mga kapatid natin. Minamahal na nagkaloob ng kanilang pamasko sa ating pong mga beloved choirs at ang kanilang nalikom ay gagamitin din po yan para po sa ating darating na Christmas party, ating Thanksgiving Day, minamahal year-end Thanksgiving Day. Luwalhatiin po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At minamahal, para po sa ating additional announcement, mga minamahal, sa dako po ng Manila, ang kanila pong Sunday ay ginawa nilang Saturday. Amen. Marinig po natin ang announcement sa main church, sa dako ng Amoranto. Instead na dapat 24 ang Sunday, ginawa nilang 23 yung kanilang Sunday. Mga minamahal, ganun din po sa Cebu. Yung kanilang Sunday doon ay ginawa nilang Saturday. At baka magtaka kayo kung ano po ang purpose, ano po ang reason. Dahil, mga minamahal, kaya nila ginawa iyon para pagdating ng 24, yung pamilya ay intact na po sa kanilang mga bahay. Amen? At hindi na po mahirapan dahil kagaya nga naman po sa dako ng Cebu, malayo pa ang inuuwian ng mga kapatiran. Matatapos sa alas 4 ng hapon and then magta-travel pa. Mga minamahal, pagdating sa bahay, maghahanda pa sila ng mga pagkain nila para po sa kanilang natsibena pagdating ng 25 ng mga minamahal, 24 ng alas 12. Kaya napag-isipan ng mga beloved children, mga minamahal, gawing 23 yung mga minamahal samba, that is Sabado, instead na gawing Linggo. Sumunod po yung mga minamahal Cebu. Amen. Ganon din po ang kanilang ginawa. 23, amen. At pagkatapos mga minamahal, ay Sabado na po yung kanilang samba. Sa dako po ng Manila at sa dako po mga minamahal ko ng Cebu. Amen. Everybody shout praise the Lord. Everybody say amen. Actually, pabor po sa amin yun na 23. Kasi kung 24 nga naman, mga minamahal, kami po mga worker kasi na naging attitude po namin na before po sumalubong ng Pasko at sumalubong ng New Year, nagpupuri po kami sa gabi before mag alas 12. Alas 10 po kami ng gabi sa simula, natatapos po kami alas 12 po mga minamahal ko ng gabi. Kaya para sa amin, medyo mahirap nga naman kung matatapos kami ng gawain, mga minamahal, yung ibang worker galing pa sa outreach, pagod sana, dapat magpapahinga, tapos magpupuri pa pagkagabi, mga minamahal, dahil nga po sa salubong sa Pasko, sa salubong sa bagong taon, mga minamahal, para sa amin mahirap. Amen? Kaya, mga minamahal, papipiliin po namin kayo, ano po ba ang gusto ninyo? Yung 23 mga minamahal Thanksgiving Day, Christmas party natin, o 24 na lang? Amen. Papipiliin po namin kayo, mga minamahal. Gusto ko po itaas po ninyo ang inyong kamay. Wala pong makukulong dito. Ano po, mga minamahal? Gusto laming marinig yung opinion ninyo. Sa main church is 23, mga minamahal. Instead sa Sunday, ginawa nilang Saturday. Mga minamahal, sa Cebu ganun din, instead Sunday, ginawa nilang Saturday. Para daw po pagdating ng 24, dahil wala na pong gawain, intact na po yung pamilya, makakapamili, makakapagluto, mga minamahal, dahil yung minsan, yung iba sa atin, doon pa tayo sa malayong lugar dahil gusto natin makasama yung mga loved ones natin. Magkaroon tayo ng time para makapag-travel. Amen? Yan po ay, gusto ko pong marinig ang inyong opinion, mga minamahal, ipakita na lamang po ninyo sa inyong pagtaas ng kamay. Amen. Kung ano po ba ang gusto ninyo? Kung 23, mga minamahal, Saturday, or 24 na lang na Sunday. Itapas po yung kamay nung gusto ng 24. Yung 24 yung ating Thanksgiving Day, Sunday. Yung 23, mga minamahal, itaas po yung kamay. Na tayong magagawa. Yun ang majority, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. So, 23 po, mga minamahal, yung ating samba. Wala po tayong samba sa linggo. Sabado po yung ating samba. Sa darating na Sabado, yun po ang ating samba. Amen? Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Please inform na lamang po yung mga kapatiran natin na wala dito through text, through chat, i-inform natin sila na yung ating Thanksgiving Day ay gaganapin natin December 23, that is Saturday. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Paki-chat na lamang po, paki-text na lamang po yung inyo pong mga loved ones, mga minamahal, para po ma-inform sila ng ating pong Thanksgiving Day ay December 23, minamahal, at wala po tayong samba
mga minamahal, pagdating ng Sunday. Ito po ay 2 week mangyayari. Amen? Yung 23 ngayong Sabado at yung 31, kung di po ako nagkakamali. Tama po ba? 30. Yung 30, 23 at saka 30, yan po iparehas Sabado. Yun po ang ating samba. Lalong-lalo na po next Saturday dahil mahirap na po yung biyahe, mga minamahal ng ating mga kapatiran. Kaya po, ngayong darating na Sabado, ang ating samba, wala tayong linggo. Next Saturday uli, ang ating samba, mga minamahal, wala po tayong gawain sa Simbu. Mga minamahal, sa Sunday, doon po mag-i-start uli, mga minamahal, yung ating regular schedule, mga minamahal, sa month na po ng January. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So yung ating Christmas party, yung ating Thanksgiving Day, ay December 23. Opo, oo, yun na lang. Bali po, mga minamahal, sa Cebu, yung kanilang schedule, sa Maynila, nagtanong po ako, baka raw di po magbago yung kanilang schedule. Amen. Dahil ang unang announcement is, mga minamahal, meron silang Tuesday, meron silang Thursday. Amen. Pero sa Cebu, fixed na po yung kanila pong mga minamahal schedule doon. Sa lahat ng outreach ng Cebu, ang kanila pong midweek service, mga minamahal, ay Thursday po, mga minamahal. Amen. Wala pong Tuesday, and then mga minamahal, meron pong Thursday at saka Saturday po, mga minamahal. Yung gawain natin this week and then following week, mga minamahal, parehas po ang schedule ng ating samba. Saturday at saka Thursday, or Thursday at saka Saturday po, mga minamahal, ang ating banal na gawain. Kaya ngayong darating na Miyerkules, wala po tayong gawain, ha, mga minamahal. Baka nandito kayo at dumalo sa gawain ng Panginoon. Ang ating gawain ay sa Thursday na po, alas 3 ng hapon hanggang, mga minamahal, alas 8 po, mga minamahal ko ng gabi. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Naintindihan niyo po, minamahal? Ulitin ko po, this coming week at sa susunod na linggo, mga minamahal, parehas po ang ating schedule. Thursday po, mga minamahal, ang ating gawain, ang oras ay alas 3 hanggang alas 8 ng gabi. Pagka Saturday, mga minamahal, ang ating banal na gawain, ating pong Thanksgiving Day, ang oras natin ay alas 10, mga minamahal, ganun pa rin pong oras, alas 3 ng hapon. Pagkalinggo, wala po tayong gawain. Following week, mga minamahal, Thursday uli, ang ating banal na gawain, ganun pa rin pong oras, alas 3 hanggang alas 8 ng gabi. At Saturday uli, mga minamahal, amen, bago mag-New Year, Saturday po ang ating banal na gawain. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Naintindihan niyo na po, mga minamahal? Amen. Everybody shout, praise the Lord. O, napapagod nating beloved brother Darwin. Wala tayong Tuesday. O, diretso tayo Thursday po, minamahal. So, mga minamahal, ulitin ko po, wala tayong Tuesday, ha, Thursday at saka Saturday. At next week, New Year, kung sino po yung kapatid na gustong mag-join dito, dahil mag-start kami ng alas 10 ng gabi, mga minamahal, magpupuri hanggang alas 12. Gusto po ninyong sumama rito at ang ating bisita, beloved Ate Pasit Partos, kasama ng ilan sa mga taga Cebu, nandito sila, mga minamahal, sasalubong sa bagong taon. At kung gusto po ninyong makiisa sa ating mga minamahal, pagsalubong sa bagong taon, pumunta na rin po kayo rito, mga minamahal. Amen? At magdala din po kayo, mga minamahal, ng makakain para maidagdag natin sa ating pagsasalu-saluhan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At additional announcement po, minamahal, ito pong box natin na nasa harapan, every gawain, ilalagay na po natin yan dyan dahil nagpaplano po kami ng extension ng ating instrumentalist area po, mga minamahal. Gawa nga pong nandito ang choir and then yung ating instrumentalist ay naandoon. Hindi po nila nakikita yung sinyasan ng choir. Dahil dati-rati raw yung riser ay nandito sa likod. Kaya tamang-tama lang yung instrumentalist area na dyan. Ngayon yung riser ililipat sa harapan, mga minamahal. Hindi na po makita ng gitarista, mga minamahal, dahil may sinyasan po yan sila, mga minamahal, sa mga choir at saka sa mga instrumentalist. Napaka-importante po niyan. Kaya nag-decide kami na iurong doon yung ating instrumentalist area at yung ating webcast ay ililipat po dito, doon po iurong yung ating instrumentalist area. Mga minamahal, nagplano po kami, nagkaroon po kami ng meeting ng ating mga beloved instrumentalist, ilan sa ating mga nasa webcast, na mag-loan
Amen. Sa mga loaning agency, mga minamahal, na double check namin na sobra o lampas sa kalahati. Yung interest, mga minamahal, napakalalaki ng interest. Maglo-loan kami ng 150,000 para ma-renovate, magamit sa renovation ng ating instrumentalist area. Chinek namin yung porsyento, mga minamahal, halos lampas kalahati. Amen? So sayang, kung 150, tapos yung interest, lampas 150, mga minamahal, 300,000 all in all, napakalaki ng interest, mga minamahal. Kaya nag-decide po kami, ang ginawa po nila, ilan sa mga instrumentalist, ay talagang sinakripisyo yung blessing nila. Amen? Ibinibigay, mga minamahal, hinuhulog nila sa box, ilan sa mga instrumentalist ay every Friday, kinukuha po yung kanilang blessing. Inipon po nila yan, mga minamahal. Siguro kung hindi ako nagkakamali, almost 2 months na po silang nag-iipon. Nakaipon na po sila ng nearly 10,000, almost 10,000 na po yung kanilang naipon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya tuloy-tuloy po yan, mga minamahal. Siguro hindi talaga kalooban ng Panginoon na makapag-loan tayo dahil malaki nga ang interest. Ganitong paraan siguro ang kalooban ng Panginoon. Kaya mga minamahal, nakaipon na po sila. Ganun lang po yung ginagawa nila. So tutulungan natin sila. Amen? Para mga minamahal makapag-start tayo soon as possible, mga minamahal ng ating pong renovation ng ating pong instrumentalist area at the same time ng ating webcast area. Kaya kami po ay nagpaalam to beloved ordained preacher Kuya Nilo Miranda. Binigyan po tayo ng approval. Sabi ng ating beloved Kuya Nilo, ipaliwanag lang ng maayos sa mga kapatiran dahil ang mga kapatiran handa namang tumulong basta't maganda yung ating purpose para sa ikagaganda, ikaluluwalhati ng banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya gumawa po kami ng box. Wala pong amount yan. Kung magkano po ang gusto ninyong ihulog, magkano po ang gusto ninyong ibigay, yan po ay every service. Ilalagay lang po natin yan dyan sa harapan. Kung kayo po ay nahihipo, magbigay para makalikom tayo, dagdag po sa nalilikom at naiipon ng ating mga beloved instrumentalist, ng ating mga webcast, mga minamahal. Amen? Dahil mag-extension po tayo, medyo malaki po ang gagastusin dyan. Ilan po sa mga gamit, kagaya ng mga digital mixer, ilang mga wirings, mga minamahal, kasama na po sa mga instrumento, dagdag na instrumento ng ating, mga kagamitan ng ating webcast at ng ating pong mga instrumentalist, mga minamahal. At purihin po ang ating mahal na Panginoon sa ating pong live webcast. Meron po tayong kapatiran, mga minamahal, hindi ko na lang po i-mention yung pangalan, kapatiran po natin na taga New Jersey, sometimes twice a month, sometimes isang beses po nagbibigay, mga minamahal, para po sa ating webcast. So malaki po ang maitutulong po niyan para po ilan sa ating mga, nakita po ninyo, kahit po taga ibang bansa, mga minamahal, hindi po taga rito, pero nagbibigay, sometimes $30, mga minamahal, $50, nagko-cost po yan ng 2,000, 3,000, mga minamahal. Yan po ay naiipon natin. Dahil, mga minamahal, nabibless po siya sa ating Miracle Hour. Kagabi nga po, nag-chat sa akin, mga minamahal, bakit hindi raw ako nagla-live? Sabi ko, ipagpasensya na lang dahil mga minamahal, medyo masama pa po ang pakiramdam ng inyong abang lingkod. Loobin ng mahal na Panginoon this coming week, ibalik ng Panginoon yung ating kalakasan. Mga minamahal ay makapag-live na po tayo sa ating Miracle Hour. Palakpakan po natin ng mahal na Panginoon. Kaya kung kayo po ay nahihipo, mga minamahal, yan po ay every service, nandyan po yung ating box, kayo po ay magkaloob, yan po ay para po sa renovation ng ating pong instrumentalist area at saka webcast area. Nawa ang Diyos po ang magpala sa inyo dahil kung cash, wala po tayong cash. Mga minamahal, mahirapan po tayo dahil yung ating tithes and love offering ay halos tamang-tama lang po sa ating pangangailangan. Kaya mga minamahal, naisipan po namin gumawa ng box at depende po sa hipo ng mahal na Panginoon sa inyo kung magkaano po ang inyong ibibigay. No amount po yan, mga minamahal, kung gaano lang po ang hipon ng mahal na Panginoon sa inyong mga puso. Ang Diyos po ang magpala sa ating lahat at wala naman po tayong ibang mga announcement. Mag-ingat na lamang po sa pagsakay, sa pagtawid, sa pagmamaneho. Makarating po tayong ligtas at payapa sa ating mga kanyang-kanyang mga tahanan. At tayo po lahat, minamahal ko, ay tumayo at tayo po isama-samang manalangin para sa ating mga minamahal closing prayer. Aking pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating minamahal na kapatid, beloved brother Ricardo Arong, mga minamahal. At manalangin po tayo, pagpalain ng ating mahal na Panginoon ng bawat isa. Praise the Lord. Tayo pa yung magpasalamat. Mapagpalang ang Diyos na kabrihan sa lahat. Diyos na Amerika at unang itatuloy. Pinakamamahal na Panginoon, maraming salamat. Hallelujah. Sa matagupay naming panambahan sa araw na ito. Maraming salamat sa kalakasan, pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Mula pa MC Joyful Song, Solemn Song, sa mga pagbibigay at mga patotoo. Higit sa lahat ang Ebanghelyo ng kaligtasan. Aming napakinggan dala na aming mga aral. Maraming salamat, mahal Panginoon, sa taglay namin
kagalakan ngayon sa mga puso. Hallelujah. Nagmumula sa iyo. Maraming salamat, mahal Panginoon Jesus. Hallelujah sa lahat ng bagay. Sa aming pangsamantalang paghiwalay, pag-uwi sa aming kanya-kanyang tahanan, ingatan mo kami, ihatid mo kami maluwalhati. At sa araw ng gawaan, muli mo kami ibalik sa lugar na ito upang muli ka namin sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. At sa unang parindalahin, Pastor Vigilis Will Estrada Almeida, aming inaasahan ang iyong pagbabalik. Ito po ang samot dalangin sa pangalan sa Kristo na aming Panginoon. We love you so much, our beloved brethren, and Jesus loves us more. Lahat po tayo magkamay, and we're dismissed in Jesus' name. At